So yan, papakita ko ngayon ang wiring diagram at kung paano i-wiring itong test valve na ito. So yung testing board natin, yung wiring diagram niya ito. Yan, yung ginawa ko kaganina. Makikita nyo naman na yan sa thumbnail. Yan. Ito yung wiring diagram niya. Ito yung spring type na outlet. Ito naman yung surface type na switch, yung ito. Yan. Ito naman yung universal na outlet. Sa testing board natin yan. Tapos ito yung circuit breaker. Tapos ito naman yung diagram ng ating test valve. Yan. Ito yung 100 watts na valve. Pwede rin kayo gumamit ng 60 watts kung wala kayong mahanap na 100. Or pwede rin kayo mag series. Tapos outlet na 220 volt. Ito yan. Tapos surface type na switch, ito yan. Yung plug, ito yan. Itong valve, kasama na itong receptacle na yan. Kasama na yan. So, gumawa ako ng bago para kung sakaling may repair tayo sa may repair tayo sa pasta. Wala. Yan. So, iba-wirings natin to. At buksan muna natin at tinornilyo ko na lahat. Talong. Yan, ito. Kung may tester kayo, gamitan nyo na tester para alam nyo na talagang tama yung wirings. Magayin yung gantong tester. Yan, pwede yan. Hindi ko naman nire-record na gantong tester. Kahit anong tester lang. Kahit analog, yan, pwede yan. So yan, ito yung ilalim. Hindi ko na puputulan itong tornilyo na to kasi nasa loob naman siya, hindi naman makakatusok yan. So yan, ito na yung layout nya. Kumbaga ito na yung pinaka final looks nya pagka ginawa na. Wirings na lang talaga kulang. So ito, dito natin padadaan yung wire, tapos bubutasan natin dito. Tapos ito naman, padadaan natin dito sa ilalim. So gagawin pa natin ng butas yan. Or pwede rin nating ipalabas, tapos dito na natin idadaan. Tapos ito naman, sure ball na dito na sa ilalim dadaan yan. So hindi na ako magbubutas dito sa gilid para maganda rin tignan. Yan. So tara na. Simulan natin ang wirings. Una, ipapasok muna natin yung plug. Yan. Pasok natin yung plug. Parang ito maliit ang kasya. Ayun. Tapos, bubuhulan natin yan. Para pagka hinatak-hatak, hindi siya mahahatak at madidisconnect yung wire. Baan pa natin. Yun. Yan. Matigas, maliit yung butas na nagamit ko. Pinakamalaking drill bit na yung ginamit ko dyan, pero ganyan pa din. Yan. So yan, kita nyo. Yan. Pwede siyang maitulak, pwede. Pero pag tinatak mo, yan, hindi na nahahatak, diba? So ito yan, yung plug na 220 volt AC yung input. So kung baka itong plug na to, input yan. Lagyan natin input. Yan, input. Tapos ito naman yung surface type na switch, ito yan. So una, babalatan natin to. Hindi, pasok ko lang muna natin. So ito yung ginamit kong plug, flat cord na ganitong plug. Yan. So ang ginamit ko ay 10 ampere na plug. 10 ampere to. Pwede rin kayo gumamit ng manipis na wire. Ito yung ganyan, manipis na wire, pwede yan. 100 watts na bulb lang naman yung pinapower niyan, kaya walang problema yan. Yan. So buksan muna natin yung una nating iba-wirings. Itong receptacle muna, lalagyan natin ng wire. So bubutasan natin to.
Yan. Okay na. So, ito yung tornilyo niya. Yan. Ganda tornilyo nito. So, dyan lang natin lagay para di mawala. So, dahil ito, yan yung wires niya. So, nagbutas talaga tayo ng malaki. So, kuha lang tayo ng malaking drill bit ito. Yan. Tapos yung drill. Pasok natin. Ilak. Yan. Lock lang natin. Tapos, magbutas tayo sa gitna. Yan. Nabutasan na natin. Kaso sa sobrang laki ng drill bit, parang naging tornilyo naman. Yan na lang. Yan. Okay na. So may butas na tayo. Tapos wawiring na natin yung receptacle. So tanggalin muna natin to. Ipapop up ko na lang to dito sa gilid. Tabi muna natin yan. Bend lang natin ganito, tapos ipasok yun. Tapos tornilyo na natin. Huwag niyong gamitan ng drill to, mga ganito, kasi madaling mabasag yan. Ayan o, hindi siya tunog plastic, hindi kagaya nito plastic ang tunog. Ito para siyang babasagin. Ayan. Tapos mag-cut tayo dito ng wire. So yan. Tapos ipalusot natin dito. Yan. Diba? So dahil aray ko talaga naman. So dahil tapos na tayo dyan, itornilyo na lang natin. So yan, nalagyan na natin ng wires yung mga outlets, at at the same time may nalagyan na rin natin ng mga butas. Yan. So ang kailangan na lang natin gawin dito ay iwa-wirings. So yung nasa gitna, ito yung wires ng receptacle. Dito yung wirings ng incandescent bulb na 100 watts. Ito namang nasa gilid ay itong nasa kanan ay yung sa outlet na 220 volt. Ito naman nasa kaliwa ay ito yung sa switch. Yan. Pero pag tinignan natin, nasa kanan yung switch natin. Pero pag binaliktad natin, ayan ay nasa kaliwa na. So ang gagawin lang natin dito ay magwa-wirings na tayo. So pwede niyang putulan kung kailangan. So ako kasi wag na. Ayoko ng putulan pa. So paghiwalay na lang natin yung wire. Kaso madulas. Walan tayo ng gloves. Yan, suotin natin tong gloves na ito. Yan. So meron na talaga akong bagong gloves, pero di ko lang pa ginagamit dahil medyo malaki. Kaya ito lang muna. Yan. So inko din yun. So yung gloves na yun, inko. From inko siya. Yan. Yun. Tapos dito. Yan. Yun. Tapos ito naman sa switching. So galing na to sa mga lumang wires. Yun sa karton. So nakuha ko siya.
Yung kasi pwede gamitin yung 100 meters ko na wire, yung pang ano, yung maninipis. So sa clip pan ko lang ginagamit yun. So ito na, tandaan natin na ang gitna ay yung receptacle, kasi itong nasa gilid, yun sa kanan, ito yung outlet. So itong switch madali na lang, dahil ang connection niya na ito lang, ito. So pag walang switch, nakarekta lang yan. Ito outlet, yung isang wire ng outlet dadaan sa valve, ay hindi pala kita, dadaan sa valve, ayan, ganyan. Pero dahil meron tayong switch na sinusunod dito sa test valve natin, yan dito, ayan o, surface type plug, tapos dito, tapos dito, ay hindi, mali pala yung wirings natin, mali pala. So sabi dito sa wirings ay yung isang linya ng input natin ay dadaan sa surface type, yung isa naman dadaan dito sa valve, isa naman, itong plug na to didiretso lang dito. Pwede nyo itong sundin, pwede ito, pero dahil iba yung gagawin natin, ang mangyayari nyan, itong isa re-recta dito yan sa valve, wala tayong switch dyan. Ang magiging switching natin, ito, lalagyan natin ng switch yan. Ay, ito pala, itong linya na yan, yung blue na nakarekta dito sa outlet, lalagyan natin ng switch yan. So itong switch na to malilipat dito, pero itong wirings na ginawa natin, pwede nyo itong sundin yan, pwede rin yan, itong blue, yung ano, dyan pupunta. So pag naka-off yan, walang kuryente. So siguro ito sundin na lang natin itong wirings niyan. So dahil sabi doon, ang wirings niya ay surface type, yung isang linya ng plug, so direkta sa surface type ng switch. So yung switch natin, ito, isang linya niya, ikukonekta natin dito. So connect na natin, gamit lang tayo ng dalawang plies, o kung po maganda yung plies nyo, pero yung side cutter, kahit isa lang, mababalatan na yan. So ito kasi mag-roll na yan. Mas maganda guys sa ihinang nyo ito, pero ako hindi na ako maghihinang. Yan, ang gagawin ko na lang, hihigpitan ko siya. Yan, hindi na matanggal yan. So okay na itong sinasabi dun sa wirings, na ang isang wiring sa plug, ito, yan, ito dumaan siya sa switch, itong isang linya sa power cord. So ito na yan, yung blue. So ito namang isang wire pa ng surface type ay i-connect natin sa valve. Okay, connect natin sa valve. Ito, ay hindi, ito pala yan, itong nasa gitna. So ito, kukonekta natin dyan. So balatan lang natin. So madali lang ang wiring. So ito, ayan, balatan na natin. Ito yung sa switch. Ayan, sa switch yan. Tapos sabi dito, i-connect dito yan. Connect lang natin. Medyo mahirap kung ipiglas. Ayan, kasi medyo liit yung balat ko doon sa receptacle. Pero yan, connect na, di ba? Higpitan lang natin. Yan. Tapos i-bend natin tong extra para hindi makakatusok. Yan. Tapos ikot. Yan. Okay na. So itong wirings dito sa switch tapos na. Yan, diretso yan sa valve. Yan. Itong isang linya dito sa dumaan siya ng power cord, tapos itong power cord dumaan siya ng switch, tapos itong isang linya naman ng switch ay nakadirekta dito sa receptacle or yung sa bukilya.
Sunod naman, ito. So, tapos na tayo dito. Meron na tayong wiring. Ito naman, direkta sa outlet. Okay. So, itong linya na ito, connect natin sa isang linya dito. Okay. So, padlatan lang natin. Okay. Tapos, dito. Okay. Tapos, nakalinya na yan dyan. Tapos, yan, ganyan. Yan. Tapos, higpitan. Yun. Higpit na yan. Okay na yan. Tapos, ito naman, dahil ito na lang natitira ang dalawa, idudugtong natin yan dyan. So, subukan natin na mamaya. Hindi bago natin ilagyan ng electrical tape, ipapasok, i-ano natin, testing muna natin para maganda ang, para alam natin na gumagana. Kung mali man yung wirings natin sa diagram, gagawa na lang ulit ako ng bago. So yan, na wirings na. Uulitin ko. Ay, ito. So ito yung wirings sa plug, ito yung plug natin, ito. Tapos ito siya, ito yung dalawang wire niya. So yung isang wire tumaan sa surface type na switch. Ito yan, ayan o, ito yan, yan nasa ilalim ito. So yung wire niya, ito yan, yan yung blue na kulay na wire or yung sa linya dito, ito yan, ito yan. So dumaan siyang switch, so tama. Ito namang isang linya sa power cord ay dumiretso sa outlet. So ito yan, yan o, ito ang isang linya na yan. So tapos na tayo dyan sa plug. Dito naman tayo sa surface type na switch. Itong isang linya na switch, ito yan, kasi tapos na tayo dito. Ito naman, ito ay dumiretso sa gitna, ibig sabihin receptacle. So ibig sabihin okay ito, yan, dumiretso siya dyan. Ito namang isang wiring ng diagram. Itong isa namang linya dito sa valve, dumiretso sa outlet. So ito yan, ito yan o, itong wire na yan diretso yan sa outlet. So tama. So lagyan ko lang ng tape to. So yan, nalagyan ko na ng tape. Meron tayong 4 na dinugtong dito. Yan. So ayoko sana ng ganyang setup, pero para maintindihan nyo yung wiring, sa ginanya na lang natin, at parang mapangit pa yung ano natin dito. So yan, ganyan yung ating wirings. Yan, uulitin ko yung ating wiring diagram. Yan, tanggalin lang natin to, ikunin lang natin yung diagram. Yan, ito. So itong plug ulit, ito yan, kunin natin yung plug, ito yan. Tapos ito yung dalawang linya nya, ito yung line 1, line 2. Ano lang natin. Tapos ito yung surface type na switch, ito yan, yan. So ito yung linya nya, yan. Ay, ito pala, ito. So yung isang linya dumaan sa switch, ito yung isang linya ng power cord, ito yan, yung hawak ko, dumaan siya na switch. So ito yung switch, yan yung dalawang wire nya, dumaan na siya na switch. Ito namang isa pang wire ng switch, dumaan sa valve. Ito yan, yung isa niyang wire, tapos nakakonect dito sa gitna. Yan yung receptacle, sabihin okay. So lagyan lang natin basahan dyan. So yan na yung wirings dyan sa surface type na switch. Okay na tayo dyan. Sunod naman, ito, diba yan, ito yung dinaanan ng switch. Yung isang wire naman ng valve, dumiretso sa outlet. Ito yan, diba, ito yung wiring ng switch. Ito naman yung wiring sa plug. Yan, ito yan, itong nasa gilid. So ito, dumaan siya, ito sa gitnang wire, ito, tapos itong wire, yan. Tapos yung isang wire naman ng plug, ay itong outlet, yan yung itim, dumiretso sa plug. Ayan, ito yan. So good. So para matesting, ano lang natin, i-cover lang natin dyan muna. Yan, ganyan lang muna.
Tapos gamit tayo ng tester. So ginamit natin ngayon si Abo test dahil lobat si Aning. Yan, set natin sa buzzer. So pwede rin sa ohms na walang buzzer. Yan, i-ano natin. Wala nga lang tong buzzer tong ohms. Yan o, wala siyang buzzer. Pero pag ipapunction natin sa buzzer, yan, medyo mahina nga lang ang tunog. Pero yan naman ay may tunog talaga. Kuha lang tayo ng pang sa kanya. Yan, kitang kita. So lagyan natin ng bulb. Ito yung bulb. Yan, ito. Dalawa yung bulb ko na ganito eh. Kaya gumawa ako ng isa pa para naman kung sakaling mag-home service, ganon. So higpitan lang natin konting higpit lang, yung sakto lang para hindi mabasag. So ulit, yan, meron tayong 0.2 ohms. So okay yan. So test lang natin sa plug. Yan, nakalagay na. Ito natin, walang reading. Subukan naman natin kunin yung ating test wire. Yan, shorted na. So sasaksak ko. Yan, hindi pa nag-reading. Ayan. Pero pag i-on natin, yun, nag 92 ohms. Ganyan. Pag 100. Pag ganyan. Ganyan ang nangyari. Baka siguro mayroon palang kontak ito. Lagyan lang natin ang kontak. Kiskisin lang natin na ganyan. Tapos kunin natin yung plug. Tapos test probe ulit. Wala pa ring reading. Short natin. Walang buzzer. Kita natin. Yun. Ayan guys. Ayan o. Okay na. Shorted yan. Off natin. Yan. Pag naka-off, wala. So yan. Ayan. Lobat na yung tester ko. So pag sinort natin to, on. Ayan. Wala na naman. Pero kung makikita nyo kaganina, nag-buzzer na. Yan, 49 ohms. Okay yan. So medyo madumi lang contacts nito. So off lang natin. Tugot. Tapos i-tornilyo ko lang. Yan, kahit isang tornilyo lang muna para matesting. So yan, isang tornilyo lang muna lagay natin. Yan. Dito lang sa yan, okay. Lagyan lang natin ng tornilyo. Yan. Okay. Medyo madumi na naman yung outlet. Yan, okay na, higpit. So dahil dalawa yung ganto natin, ito, dito gagamitin natin dito. Dito lagay natin dito sa baba, dito sa ating testing area, sa testing board. Yan, lagyan natin. Yan. Tapos on natin yung breaker. So ito guys, gumagana to ha. Ayan o, may ilaw siya. Okay. Tapos kuha tayo ng isa pang incandescent bulb. Ito, isa pa. Tapos ilabas natin dahan-dahan. Pares lang naman sila ng laki oh. Yan. Tapos ilagay natin dito. Yan, ito. Saksak lang natin to dito sa test valve. On. Walang nangyari. I-test ano natin.
plug, test plug. Ito. Tignan pala natin kung may output siya na voltage na yan, AC tayo. On. Output. Meron tayong 235 volts. Hold natin. Yan, 235. Okay. Subukan natin. I-short yan. Ayun. Kita nyo? Umiilaw. Pero dahil naka-series yan dalawa na yan, ay naka-parallel pala, yung ilaw nila hindi masyadong malakas. Ayan o. Hindi sila masyadong malakas. Ayan o. So, shorted yan. Pag nagawa shorted, iilaw. Ayan. Okay siya. So, isasaksak naman natin directly sa 220. Ayan. Dito. Sasaksakan natin na to. Yan. Ngayon, pag i-short natin ito, wala. On. Ako, walang output. Ito pala. Yan. Hindi pala naka-on yung switch sa baba. On natin. Ayun. Pakalakas. Yan. Shorted yan. Yan o. Shorted. Pag in-on, yan, wala. Kasi, hindi siya shorted. Pero pag i-short natin, ayan o, shorted. Ayan. Pag umilaw yan siya ng continuous, ibig sabihin shorted yung ginagawa mo. So, ayan na, meron na tayong test valve. So, sundan nyo lang yung wirings natin na ganyan. Sa plug, yan, dadaan siya na surface type na switch. Tapos yung sa linya naman ng switch, direkta sa receptacle or sa valve. Tapos yung isang wire naman ng valve diretso sa outlet. Tapos itong huling wire ng outlet diretso na sa plug yan. So yan lang yung wirings na ginamit natin. At meron na tayong test valve. Yan. So sa una kong ginawa dito sa ating ito, wala siyang switch. Wala. Pero dito sa outside na ginawa natin, meron siyang switch. So, okay yan. Okay lang yan kahit may switch. Basta yung switch niya, maglaki ang purpose. Okay? Try natin. Ano na yung setup ko dito. Subukan natin ulit. Naka-series yan sila dalawa. Ari ko. Ayan, wala na. On. Ayan. Umiilaw silang dalawa, series. Hindi siya masyadong malakas. Kaso parang may nararamdaman akong ground. Parang may napintig sa kamay ko. So, wag lang natin. Ayan o. Ayun. Ilaw siya. Yan ang kagandahan sa test valve. Iilaw lang siya pag shorted. Yan. So, ang voltahe niya pa rin ay ganun pa din. 200 volts. Ingatan lang natin dumikit sa balat natin. At patay tayo niyan. Yan. Ay. So, yan lang ang output natin. 235 volts. Pag tinanggal natin yung bombilya dito sa baba, ayan o, nawawala. Pero pag binalik natin, ayan, okay. So pag sinort natin to, ayun, makita nyo, nagsisiro din yung tester. So para siyang 0, 0 ohm adjuster. Ayan o, 0 yung test valve, 0 yung ating tester. So ayan. So yan, sana may natutunan kayo sa video na to. At kita-kita tayo ulit sa panibagong video ni Josh Electrical Vlogs. At bye-bye.